Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Seirei Gensuki, Spirit Chronicles. Nagsimula ang istorya sa isang lalaki na nagngangalang Amagawa Haruto. Habang nakasakay si Haruto sa bus ay bigla itong nawalan ng preno kaya nabangga ito ng isang tren. Dahil doon nawalan ng buhay si Haruto kasama ang iba pang pasahero. Samantala sa isang bahay naman nagising ang isang bata na nagngangalang Ryo. At sobrang naguguluhan ito dahil may mga alaala ito tungkol sa isang lalaking na nagngangalang Haruto. Habang nag-iisip ito ay biglang may mga dumating na lalaki, hindi pa makapaniwala ang mga ito na buhay pa siya. Masaya pang nagkwentuhan ang mga ito habang kumakain. Habang tinitignan naman ang mga ito ay nakaramdam ng gutom si Ryo. Natuwa pa siya nang tinawag siya ng isa sa mga ito, yun pala utusan lang siya maligo dahil mabaho siya. Lumabas naman siya para maligo at kumain na rin ng mga berry sa tabi-tabi. Naalala naman niya ang mga alaala tungkol kay Haruto, hindi naman niya maintindihan bakit niya naalala ang tungkol dito. Pero nag-decide siya na siya si Ryo at namumuhay siya sa maduming lugar dahil gusto niya ipaghiganti ang nanay niya. Nag-flashback pa ng masaya pa siyang kasama ang kanyang nanay. Pinagkwentuhan pa nila ang plano nilang pagbisita sa lola at lolo niya na taga Yagumo, pero hindi na iyon natupad dahil may pumatay sa nanay niya sa harapan niya mismo. Balik sa present bigla naman may lumapit sa kanyang mga maharlika. Diring-diri pa sa kanya ang dalawa sa mga ito, tinanong naman siya ng mga ito kung may nakita siyang batang babae na may purple na buhok, pero bago pa siya makasagot ay tinakat na siya ng isa sa mga ito, bigla naman sumingit ang isa sa mga ito na nagngangalang Celia, kumpara sa kasama nito, mas magalang ito at maayos siyang kinausap, kaya maayos din niyang sinabi na wala siyang nakita na may kulay purple na buhok na bata. Winorningan naman ni Ryo ang mga ito na huwag mag-ikot sa lugar na nakasuot ng magandang damit dahil takaw atensyon ang mga ito sa lugar. Nag-decide naman ang mga ito na umalis para magpalit para hindi sila agaw atensyon. Nagulat pa si Ryo nang mag-activate ng magic si Celia para tignan kung meron magic response sa paligid. Nagulat naman si Ryo nang mabalutan siya ng magic nito. Pinaliwanag naman ni Celia na may potential si Ryo na makagamit ng magic. Hindi naman makapaniwala ang mga kasama nito dahil akala nila gasbusing bata lang si Ryo. Bago naman tuluyang umalis ang mga ito ay binigyan ni Celia si Ryo ng bayad para sa pagsagot niya sa tanong nito. Nang makita niya ang laman ng pouch na binigay nito ay agad niya itong tinago. Nang makabalik naman siya sa bahay niya ay sobrang nagulat siya nang may sumaksak sa kanya, pero hindi siya napuruhan dahil sa pouch na binigay ni Celia. Sobrang nagulat pa siya nang makita na patay na ang mga lalaki na kasama niya. Tatapusin na sana siya ng assassin nang biglang may lumitaw na babae at tinawag siyang Haruto. Ayun dito walang na silang time, kaya tuturuan niya ito sa paggamit ng magic ng mabilisan. Saka nito inactivate ang magic niya at biglang naglaho. Sakto naman inatake siya ng assassin pero basic niya lang itong naiwasan saka inatake ang kalaban. Gumamit naman ng magic ang lalaki para palakasin ang sarili, pero madali pa rin niya naiiwasan ang atake nito. Sa kanya ito buong lakas na sinipa. Pero hindi pa rin ito sumuko kaya inatake niya ito na kinabali ng kamay nito. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na binabasic lang siya ng isang gasgusing bata. Umatake ulit ito pero basic niya lang itong binalibag. Jujumbagan pa sana ito ni Ryo pero nawalan na ito ng malay. Nagulat naman siya nang biglang may gumalaw sa loob ng sako sa isang tabi. Nang buksan niya ay sobrang na-stress siya dahil ito ang hinahanap ni Celia. Humingi naman ito ng tulong sa kanya dahil bibigyan daw siya ng reward ng ama nito. Nawalan naman ito ng malay nang makita ang mga patay sa paligid. Nag-decide naman siya ilabas ito para tulungan. Sakto naman dumating sina Celia, sumugod pa ang batang nagngangalang Christina at malakas na sinampal si Ryo. Dahil akala nito nagsinungaling si Ryo na hindi niya nakita ang hinahanap nila na si Flora. Pinagbintangan pa siya ng bida-bidang si Christina na kanidnap daw niya si Flora. Tinangka naman ni Ryo ipagtanggol ang sarili niya nang tanungin siya ng isa sa mga ito. Pero bago pa niya ipaliwanag ang sitwasyon ay bida-bida na naman nakialam si Christina dahil pinipilit nitong si Ryo ang kumidnap dito. Hinawakan naman niya ang braso nito pero dahil napalakas ay nasaktan ang bida-bida. Tinutukan naman ng guard ng mga ito si Ryo. Saka pinakalma ang bida-bida. Dahil sa bida-bida naman ay napilitan sumama si Ryo sa mga ito para magbigay ng statement tungkol sa nangyari. Samantala inimbestigahan naman ang lugar na pinagdalhan kay Flora na isa palang prinsesa. May isa naman sa mga nanunood sa eksena ang nagbasag ng isang stone, sakto naman biglang nawalan ng buhay ang natitirang buhay sa mga kumidnap kay Flora. Samantala imbes na hingan lang ng statement ay tinorture ng Royal Guard na nagpakilala na Charles si Ryo, para paamin